PPCRV at NAMFREL nagpahayag na Kabataan ang nagpanalo kina Bam at Kiko. Ang boto ng Kabataan ang naging susi sa pagkapanalo ni na dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan, isang resulta na ikinagulat ng marami at nagdulot ng pagdududa sa resulta ng mga survey. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, ang boto ng mga kabataang Pilipino ang tunay na game changer sa halalan. Hindi na raw ikinagulat ni Ana de Villa-Singson, National Communications Director ng PPCRV. Ang paglitaw ni na Aquino at Pangilinan sa Magic 12 sa unang bilang pa lang ng boto. Para kay Eric Alvia ng NAMFREL, malaking bahagi sa tagumpay ng dalawa ay ang boto ng Gen Z at mga millennial. Sa mga pre-election survey, palaging nasa ilalim o wala sa winning circle si Aquino, habang si Pangilinan ay hindi man lang umabot sa top 12. Pero sa opisyal at nagpapatuloy na unofficial count, pumapangalawa si Aquino, at pumanglima naman si Pangilinan. Batay sa datos, 35% ng mga bumoto noong ika-12 ng Mayo ay nasa edad 18 hanggang 30, ang kabataang sektor na malinaw na may malakas na impluwensya sa naging resulta ng eleksyon. Sa gitna ng tagumpay, nag-video call si Aquino sa numero 1 niyang supporter at matagal ng kaalyado, si dating Vice Presidente Leni Robredo. Na ng mga oras na yon, ay nangunguna sa bilangan at kalaunan ay iprinuklama bilang unang babaeng alkalde ng Naga City, sa Bicol. Sa tawag, masigla siyang kumaway at pumalakpak habang kinakausap si Bam. Si Aquino ang nagsilbing campaign manager ni Robredo sa kanyang kampanya noong 2022. Samantala, si Pangilinan naman ay natulala habang naka-Zoom call sa kanyang mga taga-suporta mula sa kanilang headquarters sa Project 4. Nagpasalamat siya sa tulong nila na sa kabila ng kakulangan sa pondo at makinarya ay nagawa nitong pumasok sa Magic 12. Ani Kiko, kung hindi sa bayanihan ng mga volunteer, hindi siya muling mananalo at makakabalik sa Senado.